we start with our discussion part 2. So, with regards to taxes, ayan. So, taxes na tayo. So, wala siyang laman. So, ang gawin na lang natin, copy-paste natin yung nandito para mas madali kasi yung ibang transaction andito na eh. So, ang gagawin natin, i-click uli ito yung parang triangle sa dulo. Right-click, copy, and then punta sa taxes. And then, dun uli, ilalagay ko uli doon sa dulo. Click, and then paste. So, andyan na sa kabila. So, hindi na tayo nahirapang mag-compute. Kasi ang aim naman natin is mapadali yung ating computation. So, what we need here is the monthly salary and the annual salary. So, yung mga hindi natin kailangan, tatanggalin natin. So, ito, hindi natin niya kailangan. Okay? So, tinanggal ko siya. Delete. So, ito na lang yung natira. So, we have the monthly salary and annual salary. So, our annual salary, bali, itago ko to ha. Itatago ko lang. Hide. So, yung annual salary natin, gawin nating gross compensation income. Diba? Para at least hindi na tayo mahirapan mag-ano. So, this one is our gross or annual gross compensation income. And then, afterwards, ano bang ilalagay natin? Based do sa ano natin. Afterwards, mag-i-insert ako ng another line. Kasi, ang ilalagay natin doon ay, ano ba yung nakalagay doon? Na ginawa natin, add other income. So, we have to add our other income. So, yung other income natin ay bali, ito ay yung tinatawag nating 13-month pay, di ba? So, meron tayong 13-month pay. Ayan, hindi ko pala dapat muna hinide si monthly kasi doon ko rin kukunin. Sorry. So, i-ano muna natin. I-unhide ko lang. Ayan. So, ang other income nilang lahat ay when it comes to 13-month pay ay equals to yung 1-month salary nila. And then, sabi, nag-add daw ng 800 pesos. Enter. So, meron na tayong ayan, nadagdagan siya ng 800. Ay, sorry. 800 pala times 12. Kasi 12, ano. So, gawin natin ng parenthesis. So, pag nag-add kayo, gagawin nyo ng parenthesis. Para rin siyang, ano, di ba yung addition sa math? O, ganun din yun. Pag may parenthesis, uunahin mo yun. So, multiply by or asterisk 12. Close. Para at least maano siya, ma-add. So, ayan na. Meron na siyang 33,400. So, kakopy-paste nyo na lang lahat. So, yan yung other income natin. Kaya lang, doon sa problem, again, merong nakalagay. So, ito natapos na natin, di ba? Ito yung ginagawa natin. Ito yung special holiday, nagawa na natin yan. Tapos ngayon, ito yung ginagawa natin, yung 13-month pay and 800 rice allowance. Yan, sa tax natin yung ginagawa. And ngayon, sabi, si Yusap, si Castor, at si Puentes, aside from, may na-receive pa silang 1 1/2 bonus every year. So, gagawin natin to. So, Yusap, Castor, and Puentes. Yan. Tandaan nyo, si Yusap, si Castor, and si Puentes. So, meron tayong, yan, Puentes. So, edi, balik tayo dito sa other income. And then, maglagay tayo ng add. Tapos, sabi dito is 1 1/2 times, ayan, monthly salary, D10, kaya ba? D10, ayun, kaya. D10 multiplied by 1.5 kasi 1 1/2 salary. Ko-close nyo uli para at least yung computation hindi magkakamali. So, meron tayong Puentes. Sino pa yung may mga malalaking salary? Yusap. Ayan. At saka, sino pa ba? Yusap, Castor. Ayan. So, si Castor din pala magbabago. Copy kay Castor. Saglit lang ha, para hindi ako magkakamali. Okay.
Okay. So, meron na tayong other income. So, copy-paste nyo na lang yung computation sa total amount. Ayan. So, meron tayong other income na 812,850. So, after ng other income, so we need to compute the gross plus the other income. So, i-insert ulit tayo ng isang So, ito ay total compensation income or before tax. So, meron tayo dito, di ba, ang total compensation income. So, we need to add this gross compensation income. So, add plus this one, the other income. So, meron na tayong total compensation income. Okay. So, copy-paste din natin kasi para at least madali para sa atin yung computation. And then this one. So, hindi na tayo nahirapan kasi pag Excel, mas mabilis talagang i-compute. So, from the total compensation income, we need to deduct Okay. So, after the total compensation income, mag-i-insert ako ng isa pang line because, dalawang line pala. Because, what we need to do is to what we need to do is to deduct the given by the government, which is 90,000 or yung tinatawag nating less other benefits. So, yung other benefits from BIR, so, we have 90,000 yung pinaka-maximum. So, ang gagawin nyo, titingnan nyo yung inad na other income. Kapag susobra sa 90, so hanggang, kunyari, sumobra sa 90, gaya nito, 156, 204, 161,850, so hanggang 90,000 lang siya. So, lahat ng portion na hindi pa naman susobra sa 90, i-ano nyo na lang, nyo na lang equals. Kumbaga, hihiramin nyo na lang yung amount. Kasi ito naman yung pan-deduct natin. Saglit. Okay, para mas mabilis pala, sorry. Okay, so, di ba hiniram ko? Pero maglalagay ako dito ng minus sa unahan. Para at least, pag in-enter ko siya, ayan, pang minus siya. Para pag kinompute natin pa, hindi na tayo magko-compute ng add deduct. Kumbaga, naka-ready na siya na naka-minus. So, ang gagawin na lang natin, copy-paste, baba natin sa, hanggang baba. Ayan. So, naka-ano na siya. And then, copy this one. So, ang lalabas dito is yung minus. Kaya lang, di ba, hindi naman lahat ay natin. Basta more than ayan, kaya nito. So, babaliin natin yung ginawa nating formula. Ang lalagay lang natin, 90,000. Yung sa mga sobra na. So, kung may 90 na kayo, negative 90, copy-paste nyo na lang doon sa mga sobrang laki. Kaya nito. And then, this one, the other one. So, sila lang naman tatlo yung malaki yung natanggap. Pero, yung maximum benefits na meron sila is only 90. Kasi, di ba, yun lang yung given ni government. So, hindi tayo pwedeng sumobra doon. Okay? So, dahil meron na tayong computation ng SSS PhilHealth Pag-ibig, ang gagawin na lang natin, di ba, ito yung government contribution. Okay? Pinapadali lang natin yung trabaho natin para at least So, dahil given na naman siya, na lang natin, add na lang natin silang lahat. Okay? Equals, ayan. Open and close parenthesis, ito, plus, ito, pabaliktad yung compute natin. Ito, tapos sa kanya i-close. So, i-close natin, and then you multiply by 12, kasi 12 months. Okay? So, dahil may computation na tayong ginawa, ganun din, copy-paste na lang. Para at least, madali siya. Maging madali na siya. Okay? Ay, sorry po. Ayan, dito pala, guys, gaya nung sa dahil deduction siya, diba? Lagyan ko lang ng minus dito sa dulo. Para at least, pag na-compute siya, yung naka-negative. Ayun. And then, sa kanya i-copy-paste. Ayan. Dahil magdo-double naman, masyadong marami yung laman. And kinuha natin yung computation dito. Ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng burahin.
Kasi pag binura natin, mawawala yung pinaka-computation dito. So, ang gagawin natin, itong tatlo na to, i-hide natin. I-hide natin siya. So, naka-hide na siya. So, we already have our total deduction. So, gagawa uli ako ng mag-i-insert ako ng isang line. And then, ang gagawin ko, ima-minus ko silang lahat. So, ang nakalagay doon is yung amount subject to tax. Subject to tax na siya kasi siya na yung pinaka total ng lahat ng gross minus all the other benefits and government contribution na idinidak. Okay? So, from this one, from the gross income, add other income, ayan, from the total compensation, iaano mo to, parang i-add mo na lang. From dito lang, from total compensation, kasi ito ay only the summary. Okay? So, no need to deduct kasi naka-negative na yung dalawa eh. Ayan. So, lumabas na yung difference nila. So, kung ano may lumabas, this one is the amount subject to tax. So, if this is the amount subject to tax, saglit po. Ayan. If this is the amount subject to tax, burahin natin to dahil hindi siya kasama. So, yung susunod nating computation will be the monthly. Mag-insert uli ako ng isa. This one is the annual. Okay, maglagay lang ako ng isang portion na sobra para at least medyo nakatago siya. Okay, so we have annual income tax. Yan, so we have the annual income tax and then we have the monthly withholding tax. Sorry po, withholding po, not income tax. Monthly withholding tax. And then this one is the annual withholding tax. Withholding tax. Ayan. So, makikita naman natin kung ano no need to compute. Gaya nito, 261,660, no need to compute. So, 0 na yan. So, definitely, gagawa tayong computation dito. I-divide natin by 12. So, dahil 0 naman siya, edi 0 rin ang lalabas. Diba? Okay. So, may computation na tayo. Pero, yung mga iba, syempre, kailangan natin mag-compute. So, dito tayo magko-compute sa loob. Okay, 468. So, we have 468. Di ba yung 400? Magkano ba yung, ano ng 400? 22,500? Tama ba? So, for example, this is 22,500. And then yung more than 400 to 800, 102,500, di ba? Yung base do sa kinumpute natin. Ayan. So, yung natira natin is 468. So, sabi dito, kapag more than 400, yung 400 is 22,500. So, gagawa tayo ng computation. So, equals to 22,500 plus lahat ng sobra, magagawa tayo ng equals 68,000 kasi minamanual natin times 0.2. So, 20% close para lumabas yung computation. So, kaya lumalabas dito kasi dinivide ko na siya by 12. Yung kanina ginawan ko na siya ng formula. And then, yung 351, 260, di ba yung 250 is equals to 0. And then the rest is 15%. So, gagawan din natin siya. So, equals to, ito naman is less than, di ba? So, 351 minus 250,000. Ayan. Iko-close ko siya. Ngayon, yung difference ng dalawa, di ba, na-close ko siya, ibig sabihin magma-minus. Yung difference ng dalawa, i-multiply ko sa 0.15. Ayan. So, meron na siyang computation. So, ang gagawin nyo na lang, titingnan nyo yung mga halos kapareho. Gaya nito, 719.
Diba nasa range siya ng 400 to 800. So, yung computation niya gaya nito. Yung formula. So, ika-copy paste ko na lang yung formulang ginawa ko. Okay? And then, yung 503, ganun din. Same computation. Yung 400 is equals to 22,500 and the rest will be computed. So, dito, sorry po. Babaguhin ko lang yung 400 minus 719,800. So, ito, dapat ito ay 319,800. Ayan. And then, enter. And then, dito naman sa 503 minus 400 is equals to, ito ang papalitan ko yung nasa loob naman, di ba? Pero yung competition same na. So, ito ay sorry po. 103, 100. And then, ayan. Enter. Di, nakuha na natin. Yung 230 is less than 250. So, 0 na yan. No need to compute. 1,000,003. Di ba, pag sobra na siya sa 800,000, yung sobra niya is 800 is equals to 102,500. Ayun. So, ang gagawin natin, copy lang natin ito. Ito, pero babaguhin natin yung laman. Para madali lang yung computation. Ayan. So, yung 103, ito gagawin natin 102,500. And then, yung natira na 203,800 times 25% na kasi more than 800 na siya. Ayan. So, nakuha natin yung computation niya. So, ang tax pala ni 1,003,000 ay 153,450. And then, yung 468 is the same with the computation of ito, 503. So, copy-paste lang natin yung formula. And then, papalitan natin yung laman sa gitna. Kasi 400 minus 468 is, ang matitira na lang ay 68. So, dapat ito, 68,000. Ayan. And then, we have 207. No need to compute because this is 0. Ayan. Yung 760 is the same with the computation of 400 to 800. Copy natin yung formula. And then, ayan, babaguhin lang natin yung difference ng 400 minus, 760, 980 minus 400. So, we have 360, 980. Ayan. We have 360, 980 times 20%. Ayan. So, yung computation natin will be our annual income tax will be 465,170. And since may computation na tayo dito sa monthly, pagdating ng payroll, iaano na lang natin siya i-grab. Pero not necessarily grabbing na grab lang copy-paste kasi magkakamali dahil may computation. So, ang gagawin nyo, ayan, sa laman ng withholding tax equals, tapos pupunta ka sa tax. Kukunin mo yung amount ng number 1. Okay, enter. Equals, punta ka uli sa tax. Kunin mo yung ikalawa. And so on and so forth. Hanggang sa mag-grab mo siya lahat. Kasi ang aim nun, kung sakaling nagkamali ka ng computation, hindi dito sa pangalawang sa payroll, hindi ka na magkakamali dahil kung saan siya nag-compute. So, yun yung pinaka-aim natin doon. Okay? And then, we have equals. Balik sa kabilang box. I-grab mo siya and then enter. And then, another one, ganun din. Ayan. And so on and so forth hanggang sa matapos. Ayan. Konti na lang.
nagkamali pala ako kasi may number 1 pa pala si Reynoso. Sorry. Try kung ano ha, kung pwede na mag-grab ng pagdating sa ganito para hindi na tayo mahirapan. Ayun, pwede naman pala. Nag-grab. Once na nag-grab ko na siya, di ba, nag-grab ko na yung number 1. Copy-paste nyo na lang. So, yan, right-click, copy, and then paste nyo dun sa susunod agad sa number 10 para mag-grab niya. Ngayon, check nyo kung tama. O, tama naman. So, we already have our total payroll na, ayan, so total deduction minus, so ito na yung matatanggap or yung tinatawag nating net pay. So actually hindi kayo pwedeng magkamali when it comes to computation kasi salary yan eh. So dito sa net pay, madali na lang yan, you get the amount of gross salary minus the amount of the total deduction. Ayan, so meron na kayong, ito siguro i-bold na natin para at least alam nyo na yan yung final payroll nila or yung monthly payroll. Ayan. And then we have the computation. Ayan. So I hope naintindihan nyo yung computation natin when it comes to the payroll and the computation of different government contribution like SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. So, ayun. Definitely guys, may part 3 pa to because of the how to compute the entry or the accounting entry of the of this payroll. So, later na lang kasi masyado nang mahaba yung video. So, I hope na may naintindihan kayo with our discussion for today. And discuss ko na rin na magsiset ako ng klase natin siguro by Tuesday kung available kayo ng ganung oras. So 8 to 10 kasi by Monday hindi natin alam kung makakahiram tayo ng natin eh. So I hope so na makahiram tayo, pero if not, magsisend ako ng other details kung anong oras tayo or saan tayo magkaklase. Thank you guys.